Nagluluksa ang isang ginang na namatayan ng 2 anak sa malagim na pagguho sa landfill sa Cebu City. Mag-iisang linggo matapos ang pagguho, 20 ang na-recover na bangkay. At mula sa Cebu City, saksi live si Mariz Umali. Mariz? Pia, nang may alis na nga yung mga naglalaki ang mga bakal na ito mula doon sa gumuhong Binaliw landfill, ay mas madali nang nahanap at naiahon yung mga natabunan. Katunayan, sa buong maghapon ngayong araw, 7 pang labi ang na-recover, kaya umakyat na sa kabuuang bilang na 20 ang naitatalang nasawi sa insidente as of 6:30 ngayong gabi. Ang videong ito ng pagguho ng gabundok na basura noong January 8, kuha ni John Lloyd Ople, isang spotter o yung nakatalagang magbantay sa paglabas-masok ng mga dump truck sa Binaliw landfill. Labis daw ang takot noon ni John, pero sa gitna ng pagguho, narinig niya ang sigaw ng mga kasamahang nadaganan ng gumuhong istruktura. Sa tulong ng mga kaibigan sa lugar, naiahon nila mula sa guho ang 3 sa mga trabahador. Si John ang nakakuha sa babaeng trabahador na naisugod pa sa ospital, pero binawian din ng buhay kalaunan. Luoy kay. Sabay mo na kita dito. Nangapiit ba? Nya. Akong igagaw dito kay nagsigpa nga tabang nako. Nya. Ako tong gignan siya nga kato spritz ba spritz. Oh, spritz. Nga kuan nga. Ara lang kasoy nang balikon rati ka. Nya niingon siya nako nga. O dyan, balikay gyud ko dyan ha. Sinubukan niyang bumalik sa ground zero, pero pinagbawalan na siya ng mga otoridad. Nailigtas ang pinsan niyang lalaki, pero nasawi naman ang isa pa niyang pinsang babae. Akong gibuhat nga nilin ko na lang ko sa Dublin. Nihilak na lang kog maayo. Pagingon ako nga kinsa pay buhi diha, tingog mo. Tagahan ging nanuktok dito dapis ko nga. Ay nanuktok napag dito nadunggan ako nga ingon, tabang. Lam na nga tingog ba. Ang kabayanihan ni John nakatakdang bigyan ng pagkilala ng Cebu City Council. Si Fritz Valiente ang nakaligtas na pinsan ni John. Habang iniinda ang namamagang paa at mga sugat sa balikat at braso, binabagabag din daw siya ng tunog ng pagguho ng mga basura. Nanawag na ko nila nga, tabang ko ani ko, kanang luwas akong tiil, tabangi ko kay kanang akong tiil apiit. 7 ang labi na na-recover ngayong araw, kaya umabot na sa 20 ang bilang ng mga nasawi. Kabilang ang 40 anyos na anak na lalaki ni Nanay Daylinda Ople na si Kristan Joseph. Una nang naiahon noong January 9, ang labi ng anak din niyang babae na si Rowena na pinaglalamayan na ngayon sa kanilang bahay. Halos maubos na raw ang luha ni Nanay Daylinda, lalo't 2 pang anak niya ang nawala. Masakit ang dibdib ko ba? Kawalay kabutangan bitaw sa akong problem nga 2 ang anak ko. Sa akong kakuyaw ba? Hapit ko kuy awa ka nang hapit ko mahugno bitaw sa akong kaugalingon. Nga nawadan ko 2 ka pamilya. To ako'y anak dito nga natruma sa kakuyaw sa basura nga nahunag mo. Lugo siya mutingog bitaw. Na karon pagani siya mo kanang yan tingog. Magawas kay mura siya kanang nakuan jud siya, gisakitan siya sa kuan na hitabo sa among 2 lang anak. O 2 lang pamilya. Kahit umabot na sa ika-7 araw ang search, rescue and retrieval operations, hindi nagpapadaig sa hirap at pagod ang mga rescuer na 24 oras pa rin kumikilos. Extremely difficult talaga kasi yung debris doon, aside from the fact na madumi siya talaga, no? So, konting sugat doon, pwede ka magkaroon ng infection. And then, yung mga debris doon, malalaki talaga ng mga steel. So, we're dealing with I-beams na ganun kalaki. And then, yung water ingression sa loob, nagpunta na rin sa loob yung tubig. Sa isang pahayag, ipinarating ng Primary Solution Cebu ang pakikidalamhati sa mga pamilyang apektado ng pagguho pati na sa buong komunidad. Agad daw nilang pinakilos ang kanilang emergency response team matapos ang insidente. Katuwang ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, BFP, at iba pang ahensya para mahanap ang mga nawawala habang tinitiyak ang kaligtasan ng lahat ng responders. Batay raw sa paunang pagsusuri ng mga opisyal ng lungsod at mga eksperto,
Malamang na nag-ugat daw ang insidente sa pinagsamang epekto ng mga lindol at sumunod na mga aftershock noong Setyembre na sinundan ng matinding pag-ulan dahil sa bagyong Tino noong unang bahagi ng Nobyembre. Ipinaliwanag ng PWS Cebu na nagsasagawa sila ng regular na inspeksyon sa mga landfill cell. Kasalukuyan daw silang nakikipagtulungan sa mga eksperto at otoridad para sa isang komprehensibong investigasyon. Nagbigay na rin daw sila ng pinansyal na tulong at psychosocial services sa mga pamilya ng mga apektadong empleyado, kabilang ang mga gastusing medikal ng mga nasugatan at gastusin sa burol at libing. Sumusunod din daw ang PWS Cebu sa Cease and Desist Order ng Department of Environment and Natural Resources. Pia, hindi naman daw tumitigil ang mga responder na ginagawa raw ang lahat na makakaya para mahanap yung 16 na nawawala pa. Nilalagyan naman daw ng lime yung lugar para mabawasan na yung di kaaya-ayang amoy at maiwasan din yung mga respiratory at biological hazards. At sa ngayon, Pia, ay marami na mga truck dito para hakutin yung mga debris na ito o yung mga bakal at dadalhin daw ito sa Mactan, Cebu. At yan ang pinaksariwang balita live mula pa rin dito sa Barangay Binalew sa Cebu City. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.